the river, malayo po sila sa river, if you are far from the river, you will make a well. Water is life. Napuhuhukay ka ng tubig. So, ano ba ho itong Pasig River? Let me clear to you what is this Pasig River. Ayan po yung Pasig River. Ayan, it cuts through the heart of Metro Manila. Kaya napaka-importante po yan. Ako po ay naniniwala, balang araw at malapit na po yan. Yan pong Pasig River na napakarumi. Yan po ay magiging magmumukhang Venice in the near future. Hallelujah. Praise the Lord. Pumigil po natin ang Hallelujah. It cuts through the heart of Metro Manila, and the Manila Boat Club, ay nandyan po, syempre, kasi may mga boat yan. Sila po ay lalapit sa river, ang Malacanang, the seat of the power in the Philippines. It is beside the river up to today. If you imagine po, si General Loton, si Loton pala ay isang tao. So, andyan po siya. At ang Intramuros, siya po ay beside the river. Ganyan po ka-importante ang river. Water is life. So when we talk about, let me go back here for a while. When we talk about, you are not near the river, you dig a well, it needs life. And why do people will take away or they will fill the earth, or they will fill your well with earth. Tatabunan nila ang iyong balong malalim, ang tubig. Ibig sabihin, they will cut off your source of life. They will cut off your source of livelihood. Pag tinakpan yung balon mong malalim, yung kakainin, yung iinumin ng iyong sheep, ng iyong tupa, ng iyong kambing, ng iyong camel, mamamatay yun. Mawawala ang iyong negosyo. Mamamatay ang iyong negosyo. Mamamatay ka rin. Why will somebody cut the source of your life? Bakit? Di ba? Bakit may ganung mga tao na po? Yung hinukay ni Abraham na mga balong malalim, tinatakpan po ng lupa. Bakit po? Kasi, and Abimelech, King Abimelech, because ito po ay bagay na bagay po sa atin, no? Kasi si Isaac, siya po ay naninirahan sa foreign land. Meron pong isang hari doon na ang pangalan ay si Abimelech. And Abimelech said to Isaac, "Go away from us, for you are much mightier than me." Ayan. Itong sila Isaac, living in a foreign land, sila po ay lumalakas na ang kanilang puwersa. Merong mga taong naiinggit na sa kanya. Kinaiinggitan na siya. So sabi, takpan ang source of livelihood niya, takpan ang kanilang buhay. Hindi sila dapat umasenso. At hayaan mo silang lumayas. Pinalalayas na kita. Ayan, yan po ang nangyari kay Isaac. Siya po ay kinainggitan. Ayan po ang nangyari kay Isaac. Kayo po ba ay kinaiinggitan din? Ano ba ho, ano ba ho itong inggit na to? Let me show you what inggit is. Ano ba itong envy? Envy is the art of counting the other fellow's blessing instead of your own. Ito, ang nagsabi po nito ay si Harold Coffin. Si Harold Coffin, hindi ko po siya kilala, pero ako po ay naniniwala, pag siya ang napangasawa mo, automatic may libreng kabaho ka. Automatic yun. Pag ka na pangasawa mo. Ngayon, sabi po niya, envy is the art of counting the other fellow's blessing instead of your own. Ang nakikita mo, magaling ka sa math, tinitignan mo yung pagpapala ng iyong kapitbahay. You always look at your neighbor's house. Sumahaba na yung leeg mo. Looking at your neighbor's house. We are looking at your neighbor's television set. You are looking at your neighbor's iPhone. Ano siya? Latest na ba siya? You are looking at your neighbor's clothing. Ayan. You are looking at your neighbor's wife. Ayan. Nabibilang mo lahat kung ano ang nangyayari sa kabila at hindi mo nakakount ang blessing sa iyo ng Panginoon Diyos. Ang nakakount mo blessing doon sa kabila. Ganito ka magbilang ng pera. 1, 2, 3. Doon ka nakatingin.
nakatingin at hindi ka nakatingin sa anong blessing sa iyo ng Panginoong Diyos. So ito pong si Isaac, ano po, siya po ay he was envied, ano po, siya po ay na-politicize. He was politicized, na politics po siya. He was politicized. He was inggitized. Yan po ang nangyari kay Isaac. Nangyayari ba ho yan sa inyo ngayon? Is this happening to you? Or are you the one doing, are you envious of someone? At ito po si Isaac, kinaingitan. So now, he has to go from another place sapagkat tinakpan po ang kanyang source of life. Tinakpan po ang kanyang source of income. Sinira po ang kanyang source of livelihood. So what will he do? This is what he did. The first reaction of man is to depart. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. The first reaction of man, if his source of livelihood has been cut, his first reaction is to depart. Maybe the reason why some of us are here in a foreign land, it's because it is our first reaction to depart. When our source of livelihood in the Philippines was cut off, our first reaction is to depart. Isaac did it as well. Nag-react siya, nag-depart po siya. And gusto ko lang pong ipaalaala po sa aking mga kababayan. Sa susunod po, pag tayo po ay magre-react ng depart, meron pala hong malaking epekto ito sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Kami po na naiwan sa Pilipinas, nakikita po namin ang mga anak na wala po yung ama, wala po yung ina, or minsan both are gone, and the children will be left in the church, and if they are not born again, they are left somewhere else, and we could see the effect. Nakakalungkot na epekto sa mga bata. At meron pong isang nag-aral, isang doktor na nag-aral po niya, bagamat ito po ay hindi siya formally na inaral, pero ito po ang sinabi, nabasa ko po ito. Ano ba daw ang epekto? Kids of OFW prone to emotional problem. Yan po ang sabi. Sabi ni Dr. Felicita Soriano, PPA President, which means Philippine Psychiatric Association, said, while there is no official study on the behavioral effects of migration on children, clinical exposure, meaning to say, yung mga batang nagkakaproblema, dinadala sa kanyang clinic, but there was no official study, but only children brought to her clinic, the clinical exposure showed that several OFW children are having emotional problems. What will become of our children? It says, at ang sabi po, we have observed that many OFW children are becoming what? Sabi daw po, naging insecure. Nagkakaroon ng insecurity. Nagkakaroon po ng nagiging drug dependent. Hindi po nila maintindihan anong kanilang gagawin. Wala pong umaalalay sa kanila. Walang umaalalay. Ang aming pong mga anak, mapalad po, dahil anytime my son, my daughters, they can ask me anytime. Just last night, kagabi, anong oras tayo umuwi? 12 o'clock, naka-FaceTime pa ako sa aking anak. Nagtatanong ang aking anak, sabi niya, Dad, ano ba ho ang Hope Balaha? It's about her assignment. Ilang araw pa lang ako nawawala ng Pilipinas. Our children they want us to be close to them. So yun po ang example po. But and if we are not present with them, yan po ang nangyayari sa kanila. Drug dependent. They spend their parents' money on gadgets, internet gaming because of lack of guidance. Siyempre, nasa abroad po, nasa Korea, nasa Taiwan, nasa Hong Kong, nasa Japan. So, we are so far, and the only way na mapupunuan natin yung ating pagkukulang, gadgets. Gadgets. Doon po natin napupunuan. And this is our expression of showing our love for them
and saying sorry for our shortcomings. Nauuwi po sa ganun po, at sila po ay nagiging dependent doon. At ito po ang pinaka-ayoko ito. They develop a gender identity problem. Hindi na po nila alam kung siya ay Eva o Adan. Yan po ang nagiging problema. Ano po. Kaya sabi ko, minsan ako po ay nagtanong sa aking sarili, sabi ko, Lord, bakit dumadami ang bakla? Bakit dumadami ang bakla? Hindi naman sila nanganganak. Tama ko ako. Hindi naman po sila nanganganak, pero dumadami po sila. Kaya, ito pala ho ang isa sa mga dahilan kung bakit dumadami po sila. They are having that identity problem o gender identity problem. Kaya nakakalungkot po yan. Nakakalungkot po yan. And syempre, yan po yung gender identity. Nahihirapan po ang ating mga anak. Tapos manonood po sila ng television. At ang makikita po nila ay sila vice ganda. Yan po kanila makikita. Parang sabi gayahin ko na nga. No? Yan po kanila makikita. Ang makikita po nila ay sila boy abunda. Parang tama. Parang okay. Natatawa ang tao. No po? Parang accepted na ng society at pinag-uusapan ang kasalan ng same-sex. Parang tama. Everybody is clamoring for it. No po? At yun ang kanyang nararamdaman. Walang nag-guide sa kanya pag siya ay nagtanong, sino ba ako? Tumitikwas na unti-unti ang kanyang daliri. Hindi niya mo ma-identify kung wala ho nagpapatuwid ng kanyang kamay. Tumitiklo. Nakakalungkot po, no? Nakakalungkot. Siguro natatawa tayo ngayon, no? Pero pag yan po ay nangyari sa ating mga anak, malungkot po yan. Kaya hindi ko po kayo ganun kakilala, hindi ko alam kung meron po kayong naiwang anak sa Pilipinas o kung saan man. I would like to take this opportunity to pray for your children. Is that okay? Amen. Is that okay? Heavenly Father, I pray for their children, Lord God. Today, this is Sunday, as we go to church today, we are praying that, I'm praying for their children that they also go to church today. Back home, may they go to church, oh Lord God. May they know your word, Lord, and whatever struggles that they're going through right now, Holy Spirit, we lift them up to you. Guide them, I pray. Guide the parents, guide the children. And let there be reconciliation, let there be unity, possible only by you, by your doing, Heavenly Father. I commit to you their families, Lord God. And this I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede ba kong palakpakan natin sa mga So, when things are getting dry, what are we going to do aside from departing? So ito po si Isaac, things are getting dry. So isa pa sa kanyang mga ginawa. Ito po ang kanyang ginawa. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistine had stopped them up after the death of Abraham. He called them by names which his father had called them. Wow. So ito po si Isaac, ito po, sabi niya, pambihira, tinabunan ng aming balong malalim. So, when he was sent out, or itinataboy po siya, what he did was he dug again the wells of his father. Meaning to say, he is getting some answers from the past. Gusto niyang ibuhayin muli ang nakaraan. No? Gusto niyang mamuhay muli sa nakaraan. Church, let me tell you this, no? It is good for us to remember the past. Okay? Can I say that again? It is good for us to remember the past. It is good for us to learn from the past. I'll repeat it again. No? It is good for us to remember the past. It is good for us to learn from the past. It is bad if we live in the past. That's bad. Okay lang maalala,
Okay lang may natutunan tayo, pero kung mamumuhay tayo sa nakaraan at hindi tayo natuto, napakamali po. Gusto ko pong, if you don't agree with me, let me prove my point. No, let me prove my point. Ito po, no. Meron pa ba akong gumagamit ngayon yan? Yan, ha? Pero ba sa Japan yan? Wala po niya, no? Yan po ay napaka-epektibo noong unang panahon. Yung panahon po yan ni Pastor Pepito, epektibo yan. Panahon niya po yan, di ko na panahon niya. I remember those days when the number which I would be calling would start from 9. Ako, 999911. Ako, napakahirap ko i-dial no? Kasi rotary, ang tagal bumalik niyan. Pambihira. 999911. Oh, grabe. Ang tagal, no? Wala namang gumagamit niyan. No po. Ano tayo ngayon? Pa-high-tech na tayo ngayon, no? Sa totoo lang, ngayon. No po, ngayon. Hindi mo na memorize ang number. Pangalan na lang. Pangalan na lang pinipindot natin, wala na tayong memorize, kaya nagiging bobo tayo sa bus. Kasama ko. Let me move on. Meron pa ba akong gumagamit ito? Yan. Sabi lang, ano yan? Pinuulit ko po sa inyo, ito po ay panahon lahat ni Pastor Pepito. Wala na pong gumagamit yan. Meron pa? Hindi na po gagamit. Pamay-pay na lang po yan. Floppy disk ngayon, naka-USB na. Di ba? Pambihira. No? Ito, wala na eh. Ito ho, meron ko akong gumagamit yan. Wala na. Diba? Bakit ba? No? Alam niyo po, noong unang panahon, panahon po ni Pastor Pepito. Alam niyo po, noon, pag ang mga may suot niya, mga congressman, mga doktor, diba? Pag yan po pampihira, sikat yun. Tatayo yun, tatawag sa telepono, sikat yan. Pag meron kang packet bed, no? Sikat na sikat. Ngayon, pag sinuot mo yan, may tuliling ka na. Wala na eh. Wala na pag-asa. You can, it's good to be remembered about the past. It's good to remember the past. It's good to learn from the past. We don't have the cell phone now if we have not learned from the past. But it is bad to live in the past and not change. It's very bad. Hindi ka natuto sa nakaraan. Yung nakaraan, inuulit mo ulit ang mali. Hindi ka na natuto. Wala niyong kantang yun. Yun. Buwang team song yun ah. Hindi ko natuto. Malaking problema po. Malaking problema. Meron pong isang tao, ewan ko kung kilala niyo, ito, mukha mo. Yan. Ito, hindi pala tao yan. Do you know this company? Do you know this company? Lyric company? Again, ha? Again? Yes! Pambihira. Nakikita niyo po yung founder 1965. Panahon ulit ni Pastor Pepito. Nagigisa pa si Pastor. Pastor Ben! Nasa si Pastor Ben? Mawawala ng tago na. Wow, no. Yes, you're very correct, ma'am. When we talk about lyric, it means excellent piano. Excellent piano. Yan po ang tatak yan. Pag edad ko, nung ako ay nagkaroon na ng wisyo sa aking buhay, yan ang alam ko, lyric, piano, lyric, piano. But you know what? This is the owner of lyric. Si Severino Pangiliman, ako sa Pilipinas po yan. Now, they have to change. They have to sell something like this so that they can be in competition with other competitors. They have to change. Kausap po namin ang kanyang anak, no po,
anak na ang sumasalo, kaibigan ko po yung kanyang anak. By the way, maganda yung sasakyan, naka-Subaru, no? Sabi niya, we have to change. Or else, mapapag-iwanan kami ng panahon. Nag-change po sila. They learn from the past. They remember the past. Hindi nila binabago yung kanilang local. They remember the past. They learn from the past, but they will not live in the past. Isaac tried to live in the past. He tried to live in the past, and there was no success. There was no water. No water. Walang sagot puro. So, here is Isaac. He will do again another thing. Ano po ang kanyang susunod na gagawin? Sabi po dito, also, Isaac's servant dug in a valley. Kasi walang water yung pas eh. Walang water yung Abraham eh. So Isaac's servant dug in the valley and found a well of running water there. Is there success? Is there success? Was there success? Amen. Amen. There was success. When you dig a well and there is water, then there is success. Amen. Ayan po. And they found a well of running water there. Praise the Lord. But the herdsmen of Gerar quarreled with Isaac's herdsman, saying, the water is ours. May umaangkin ng kanilang tagumpay. Nangyayari pa ho sa inyo yan? May umaangkin ng iyong tagumpay. The water is ours. So he called the name of the well Esek because they quarreled with him. Alam ko po, ito po ay pinaglaban, pinagbuno ni Isaac. He quarreled with it, but later on he gave up the fight. Somehow he had to give up the fight. It's too strenuous, it is too stressful, it is too tiring. He had to give up the fight. Maybe he was contemplating about this verse. Maybe he was thinking, when blessing comes to our life, then it must be something like this. The blessing of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. He adds no sorrow. Pag ikaw ay pinagpala ng Panginoong Diyos, hindi naka-package ang kalungkutan. Kailangan merong joy. Kahit merong challenges sa ating buhay, kahit may konting paghihirap o mga obstacles, hindi nagdadagdag ang Panginoong Diyos ng kalungkutan sa kanyang pagpapala. Dito po, isa po ito na isang indicator kung ito ay galing sa Diyos o hindi galing sa Diyos. So sabi ni Isa, somebody is quarreling with me, somebody is kinukuha yung kine-claim yung aking success. He fought for it. It's too tedious to fight against it. So he gave it away. And he called the place Esek. Remember this. He dug in the past, no success. He dug here, there was success, but somebody is quarreling with him, and he will be digging another well. Can you imagine this, please, with me? Imagine this. Use your holy imagination. My life source is depleted already. Wala na akong life source. Walang success sa nakaraan. Nagkaroon ng success. Ninagaw pa. Now he will be digging another well. At yung kanyang hapo, nararamdaman niya yung kanyang hapo. Sa tirik ng araw, kailangan ko na ng tubig. Yung aking mga alagang hayop, kailangan na ng tubig. Ang aking mga anak, ang aking pamilya, kailangan mabuhay. His life source is getting depleted. So, here again, he dug another well. Nahahapo na po ito. Unti-unti na po siyang nahahapo. No? They dug again another well and they quarreled over that one also. Naku, inaway na naman po siya. So, he called its name Sitna. Inaway na naman po siya. Gusto ko po itong pakita lang po sandali. Gusto ko pong basahin ito. Ito po kasi yung mga bagay na nabasa ko na hindi ko nakita noon. Na ngayon nakikita ko sa kakaulit ng pagbabasa ng Biblia. Can I ask you, was there success in digging this well? Was there any success? Is there any success? Did you see that he found water here? Where is the water? Pinag-awayan, tama? Pero wala namang water. Tama, pastora. Pinag-awayan,
Pinag-awayan po yan, pero wala namang water. Wala namang binanggit na water eh. Tama ba ako? Minsan, meron tayo pinag-aawayan na walang katuturan. Amen. Kaaway mo ba yung katabi mo? Batiin mo na yan. Pinag-awayan. Walang success. Pero pinag-aawayan. Walang katuturan. At alam niyo ba po, meron na po, ito pong sitna, this is a Hebrew word. Sitna is a Hebrew word. Ito po, ibig po sabihin yan ay adversary. Sitna is a feminine word for adversary. Okay, that's the feminine word. Anybody here who knows the masculine word for adversary? The masculine word. The Hebrew masculine word for adversary. Anybody? Anybody? Rivalry. The masculine word for adversary. Adversary. The masculine word for adversary is Satan. Ayan. That's the masculine word. The feminine word is sitna. Adversary. The masculine word is Satan. Minsan po sa ating mga pinag-aaway-awayan na walang katuturan, may kinalaman na ang demonyo ron. Minsan sa ating pag-success o hindi pag-success sa ating buhay, malaki ang kinalaman ng diablo sa buhay mo. Malaki na ang kinalaman. Alam niyo po, minsan, gusto ko lang itong picture na to. Ayan, no? Minsan, I just would like to put it there. Minsan ako po ay nag-preach sa church. When I preach in the church, ito po ang sabi ko sa kanila. Ano ang kinalaman ng isang Kristiyano at siya po ay magtatrabaho sa isang cigarette factory? I don't want to offend anyone here. If there's a cigarette factory here, I don't want to offend you. What I'm saying is, I preach this in the Philippines, in the congregation. I said, ano ang kinalaman ng isang Kristiyano na magtatrabaho siya sa cigarette factory? Nasisira ng buhay yun. Ano kinalaman doon? Ano ang kinalaman ng isang Kristiyano na siya ay may sari-sari store at siya ay magtitinda ng alak at sigarilyo? Ano kinalaman mo dyan? Oh, yes, sabi nga niya, malaki kita eh. Oo nga, malaki kita. Hindi kaya may kinalaman na ang diablo sa iyong success o sa iyong hindi pag-success sa iyong buhay? Ano ang kinalaman ng isang Kristiyano na siya ay magtatrabaho sa isang liquor company na nakokompromise yung kanyang pananampalataya? Your faith has been compromised and you are asking why there is no success in your life, not knowing that your faith has been compromised. Ano ang kinalaman na ang isang Kristiyano ay magtatrabaho sa casino? Anong kinalaman ng isang Kristiyano na siya ay nandun at siya po ay magiging dealer po? Your faith has been compromised. That brings me to this picture. You know, the woman, as I share this to you, I have asked permission if I can share this. And they gave me the permission to share this with you. Meet Sister Giselle, the lady here. Nung na-preach ko po ito sa church, about casino, about the word casino. Little did I know that she is working at the casino. Doon po sa Rojas Boulevard. Siya po ay nagtatrabaho sa casino. At after the service, he came to me, he came up, sabi niya sa akin, Pastor, akala ko pagagalitan ako. Sabi niya sa akin, Pastor, the word that has been shared hit me so hard. Ang salita ng Diyos, tinamaan ako. Sabi ko, sorry, ate, hindi naman kita inaaway. Ate, Pastor, I know it's the word from God. It hit me so hard. And I am working in a casino. Sabi niya. Alam mo, Pastor, sabi niya sa akin, ako ay kumikita sa isang buwan. Sabi niya, kumikita ako sa isang buwan ng 70,000 pesos sa isang buwan. Ilang lapat ba yun, Pastor? 14 lapat, sabi niya. Sa isang buwan, meron akong 14 lapat, sabi niya. At pwera pa yung tip, kasi ako ay nasa high rollers. Doon ako nagdi-deal, sabi niya. At
70,000 pesos is what I earn. Sabi niya. Kaya lang, the message hit me so hard. Kristiyano ako. So, nag-usap po kami, no? At naikwento niya sa akin, alam mo, sabi ko sa kanya, kapatid, huwag ka magagalit mo ako ay pastor, kailangan ko sabihin sa iyo ang totoo. When we compromise, when we work with this casino thing, wala pa akong nakitang nagtrabaho sa casino na hindi natuyo sa huli. Ulitin ko po yun. Wala pa akong nakitang isang Kristiyano o hindi man Kristiyano na nagtrabaho sa casino na sa huli ay hindi natuyo. Tuyo sa huli. Bakit? Merong mga pamilyang masisira. Merong mga nagsusugal na pag natalo, mumurahin ka niyan. Magpapakamatay, masisira ang pamilya, mangungutang, lulugo, masisira ang kanilang pamilya. No? At yan po ay humihiyaw ng isang katutak na sumpa. Isang katutak na sumpa ang hihiyaw niya. At may kinalaman ka. At the end of the day, wala pa akong nakitang hindi natuyo. Sa mga kakilala ko na may kinalaman sa casino, at the end, hindi pwede hindi matutuyo. So nung sinabi ko sa kanya yun, ito ang sabi niya sa akin, Pastor, hindi ko na kailangan hintayin yung dulo. Ngayon pa lang natutuyo na ako. Sabi ko, hindi. 70,000 ang kita mo eh. Sabi niya, hindi, Pastor. The things that I have earned, nauuwi pa rin sa wala. Siya po ay casino dealer. Ang kanyang mister ay commercial model. No po? At the end of the day, nauuwi pa rin kami sa wala. Natutuyo pa rin kami. At sabi niya, Pastor, live-in kami. Isipin mo nasa church, live-in pala itong mga to. Talaga naman. Live-in pala sila. Nga, Pastor, magtatapat na kami. Live-in kami. Wala kaming basbas ng simbahan eh. At saka, Pastor, hindi ko na kailangan hintayin ng dulo na matutuyo. Ngayon pa lang, tuyo na kami. Bakit? At night time, when we go to sleep, the devil, it's the woman who's saying this testimony, the devil would love to rape me in my dream. Dinadalaw siya ng demonyo at re-rapin siya sa... Hindi siya makagalaw, hindi siya magising. Have you heard those kinds of stories? It happened to her. And you know what? We had this wonderful counseling. Gumanda po at they want to make that closer walk with God. They want to have that closer walk with God na ayaw nilang i-compromise yung kanilang pananampalataya. Bakit? Bakit ayoko na i-compromise? Kasi ayoko nang ipasa itong sumpa na ito sa aking mga anak. Ayoko nang uulitin ang mga anak ko to. Kaya kailangan tapusin ko sa aking buhay. At alam niyo po, pag uwi ko sa Pilipinas, December 18, kakasalin na po sila. Hallelujah! At hindi lang yun. And there's more. What's more? Magre-resign na po siya sa casino. Hallelujah!